Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging para sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Katotohanan, sa Kanya lamang tayo humihingi ng tulong at kapatawaran. Tayo ang magpagupkup sa Allah laban sa sinumpang Satanas, sa kasamaan ng ating sarili at ang ating mga gawa. Ang sino mang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang ibang makapagliligaw sa Kanya. At ang sino mang ligaw ay walang ibang gabay kundi ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang huling sugo at propeta ng Allah. Naway ang habag at kapayapaan ng Allah ay sa kanyang huling propeta sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling mga araw. Ang kapayapaan at pagpapala at biyaya ng Allah ay mabasa inyo. Sa wikang banyaga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo ngayon ay nasa Fanar Cultural Center at ngayon ay pang 15 araw na ng Ramadan. Tama. At ngayon may paalala ang ating buting ustads na si Sheikh Saki at ang kanyang topic ngayon ay ang oras. Papakinggan natin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Mga kapatid, alhamdulillah, umabot naman tayo sa panibagong araw. Kalabing-anim ng Ramadan. So, sumubra na tayo sa kalahati. Malaking bagay na dapat natin pasalamatan sa tagapaglikha na umabot naman tayo sa ganitong oras, ganitong araw. Malapit na magpaalam ang buwan ng Ramadan. Kapag ito ay hinagpaalam, hindi na ito babalik. Yung mga nakaraang Ramadan, ibang Ramadan yun. Si Ramadan 1, Ramadan 2. Itong Ramadan, ibang Ramadan naman to. Kapag umalis itong Ramadan na ito, yung darating na Ramadan, ibang Ramadan naman. So, hindi pare-parehong Ramadan yan. Iba. Ibang listahan ng Ramadan. Iba ang oras ng Ramadan na nakalipas at saka yung Ramadan na ito at saka yung darating na Ramadan kung tayo ay ipapaabot pa ng tagapaglikha sa panahon na yon, sa oras na yon. Isa sa malaking bagay na dapat nating pasalamatan, yun ay ang ating oras. Ang oras ng tao, ito ang kanyang buhay. Yung araw, yung gabi, kapag lumipas, nababawasan ang buhay ng tao. Kada araw. Panibagong taon, yung iba nagsiselebrate ng kanyang kapanganakan kasi nga birthday niya. Ano yun? Bagong panganak ulit. So hindi yon. Dapat malungkot ka kasi nga nabawasan na ang iyong buhay mo. Dapat isipin mo na madagdagan ang iyong pagsamba. Ikakalungkot mo na dumating ka naman sa ganung oras na yung pagsamba mo sa tagapaglikha o yung pag-alala mo sa kanya ay kulang, hindi sapat. So, itong bagay na to, yung oras, dapat alagaan, pasalamatan ng tao. Lalo na tayong Muslim, lalo na ngayon sa buwan ng Ramadan, na ang oras dito sa buwan na ito ay napakahalaga, napaka-importante. Bawat segundo, bawat minuto, bawat oras ay napakahalaga. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Sinabi ng Allah, siya ang lumikha ng gabi at araw. Khilfa, nagpapapalitan bawat isa. Darating yung gabi, magpapalit naman yung araw, yung umaga. Khilfa, nagpapalitan. Liman arada ay yadhakkara, sa mga taong gustong magkaroon ng pag-alala or gustong kumuha ng leksyon sa araw at gabi. Kasi nga, lilipas yung araw, lilipas yung gabi, nababawasan naman yung buhay niya, yung oras niya. So, dapat na kunan niya ng aral. Liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. O di kaya ay, sino yung gustong magpasalamat sa tagapaglikha na umabot naman siya sa bagong araw. Sinabi ni Ali radhiyallahu anhu, sino si Ali? Sino nakakilala kay Ali? Sahaba. Pinsan ng Rasul. Ha? Pinsan ng Rasul. Aywa, mashallah, panay na. Pinsan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Ali radhiyallahu anhu. Siyang pang-apat na khalifa. Ha? Ugalan ng Rasul. Pwede. Kasi yung anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay asawa ni Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib. Sinabi niya, irtahalatid dunya mudbira. Irtahala, ibig sabihin naglakbay na ang buhay dito sa mundo o ang daigdig, mudbira, ng patalikod. Yung mundo, bawat araw yan ay tumatalikod yan. Ibig sabihin nagiging luma. Wartahalatil akhirah muqbila, at saka naglakbay na yung kabilang buhay na papalapit. Yung buhay dito sa mundo ay mudbira, patalikod na yung paglakbay niya. Yung akhirah, yung buhay, kabilang buhay ay papalapit na. Sinabi ni Ali, walikulli wahidatin minhuma banun. Bawat isa ay may anak. May anak ng dunya o ditong buhay sa mundo, o di kaya may anak ng akhirah, yung buhay sa akhirah. Wala takunu min abna'id dunya. Huwag kayong, sabi niya, maging anak ng dunya, ng buhay dito sa mundo, ng daigdig. Huwag kayong maging anak niya. Fa innal yawma amalun. Katotohanan ang dito sa mundo, ito ay trabaho. Dapat pagsamba, dapat gawain. Wala hisab. Sabi niya, dito sa mundo, ito ay oras ng pagtatrabaho, oras ng pagsamba. Wala hisab, walang pagkikwenta. Hindi ka tatanungin kung ilan yung naging samba mo sa mundo. Dito sa mundo, hindi ka tatanungin ng tagapaglikha kung ilan yung dami niya, kung ilan yung nagawa mong kabutihan. Wagadan, yung kabilang buhay, yung bukas, sabi niya, hisab wala amal. Sabi niya, doon sa kabilang buhay, yun ay oras ng pagkwenta. Ano pang ibang kuha ng pagkwenta sa Tagalog? Pagtuos? Pwede, pagtuos. Pero yung kinikwenta yung oras mo, yung binabalanse. Sa kabilang buhay, oras na pagkwenta, wala nang pagtrabaho doon. So, ang buhay dito sa mundo, mazra'atun lil akhirah. Ito ay parang farm. Ito ay iyong taniman para sa kabilang buhay. Doon mo maaani ang iyong mga tinanim dito. Gumawa ka ng kabutihan, makikita mo doon. Gumawa ka ng kasamaan dito, makikita mo doon. So, ang dunya, dar amal, ay mazra'a. Ito ay taniman. Wal akhirah, yun ay yung pagharbisan ng, yun doon ka mag-aani ng iyong mga nagawa. Sinabi sa hadith, samantala sinabi sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Igtanim khamsan qabla khams. Ang ibig sabihin ay samantalahin mo ang 5 bagay bago pa dumating ang 5 bagay. Igtanim khamsan qabla khams. Samantalahin mo ang mga bagay na ito bago ka padatnan ng 5 bagay. Ang una doon, shababaka qabla haramik, yung pagkabata mo. Yung pagbinata mo. Yung malakas pa yung katawan mo. Qabla haramik, bago ka maging ulyanin. Wasihhatak qabla sakamik. At saka yung kalusugan mo, samantalahin mo na malusog ka pa qabla sakamik, bago dumating yung araw na ikaw ay magkakasakit. Wa ghinaka qabla faqrik. At saka yung pagkaroon mo ng kayamanan qabla faqrik, bago dumating na ikaw ay walang-wala, maging mahirap. Wa faraghaka qabla shughlik. At saka yung hindi ka pa busy, wala ka pang ginagawa. Ang iyong bakanting oras, yung qabla faraghi, yung bakanting oras bago dumating na ikaw ay maging busy na sa buhay, busy na sa mundo, na maging ikaw ay abala na. Yung panghuli sabi niya, wa hayataka qabla mautik. At saka ang iyong buhay bago, samantalahin mo na ang iyong buhay bago dumating ang iyong kamatayan. So yun ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na samantalahin ng tao, ng bawat isa, itong 5 na ito. Shababaka qabla haramik, yung pagkabata mo bago ka tumanda, bago ka maging mag-ugod-ugod na, bago ka maging ulyanin. Kasi yung shabab, yung bata mo, malakas mo yung katawan mo, kaya mo pang sambahin yung tagapaglikha, kaya mo pang gumawa ng kabutihan. Kapag dumating na ikaw ay ulyanin na, wala na, hindi mo na magawa yung mga inutos sa'yo. Kahit yung pagsimba, pagdasal, hindi mo na magagawa, kasi nga matanda ka na, hindi na malakas yung katawan mo. Wasihhataka qabla sakamik, yung kalusugan bago ka magkasakit. Malusog ka, kaya mo pang magsamba, kaya mo mag-ayuno, kaya mo magdasal, samantalahin mo yun. Kasi baka darating ang araw, hindi baka, for sure, darating talaga ang araw na ikaw ay magkakasakit. Kapag ikaw ay nagkasakit, so hindi mo na magagawa ang mga bagay na inutos sa iyo ng tagapaglikha. Wa ghinaka qabla faqrik, yung paging mayaman mo bago ka maging pulubi. Kapag may pera ka, magbigay ka ng kawang gawa, tumulong sa kapwa, bago dumating na walang-wala ka, hindi mo na kayang magbigay. So, ito yung 5 na ito, halos ito napapalibot sa oras ng tao, sa buhay ng tao. Yung ibig sabihin, yung 5 na ito ay ang tinutukoy dito yung buhay mo talaga, yung oras mo. Kasi pagdating sa kabilang buhay, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama ibnu Adam yawmal qiyamati min 'inda rabbih hatta yus'al an khams. Hindi maigagalaw, hindi mai-step, hindi mahakbang ang paa ng anak ni Adam, ng tao, ang kanyang paa sa araw ng paghuhukom mula sa kanyang Panginoon, hatta yus'al an khamsa, hindi aba, an khams, hanggang sa siya ay hanggang sa itatanong sa kanya ang 5 bagay. Una dito, an umrihi fima afna, sa kanyang edad, saan niya ito ginamit, saan niya ito yung buhay niya, kung paano niya ito ginamit.